Okay, so sabi niya about kay Saldico, depende sa French government. And that's a good thing. Kung depende sa French government at yung asylum pala, hindi naman automatic yun na ibibigay ng French government. So theoretically, if I'm not mistaken, the way I think about this is the government of the Philippines ay meron pa ring say para makiusap sa French government na hindi bigyan ng asylum si Saldico or even Attorney Harry Roque. That's interesting. And then also, yung sinabi din ni Senator Ping Lacson about dito sa 18 Marines that their statements are all coming from Saldico. Kasi ang problema po kasi nung when I started this 18 Marines, hindi ko talaga siya pinagbigyan ng pagkakataon or pansinin. Kasi parang lumabas kasi siya na parang nung panahon na yon about sa flood control. Siya parang feeling ko hoax lang siya o gawa-gawang storya. Kaya hindi ko siya pinansin at that time. Tas ngayon, based on what Senator Lacson was saying, karamihan pala nung statement nila ay nanggaling kay Saldico. So that's a good playbook, 'di ba? Para makita natin kung totoo ba yung 18 Marines kasi ang daming kritiko ang nagsasabi that 18 Marines are really not credible. Guys, ito I give you additional comment diyan. Yung sinasabi ni Senator Ping, kasi I'm here in America and there are certain embassies dito that is considered as Philippine territory. Yung sinasabi niya na 'pag pumunta si Saldico sa isang embassy, tapos merong probability na magkaroon ng, arrest warrant from Senate or patawag siya ng Senate, puwede siyang hulihin because that is a Philippine territory. Pero pagka lumabas si Saldico sa embassy, that is considered the foreign country's territory. Like sa France kung naandun siya, 'di ba? I remember lang kasi, when I was, filing papers before and, I'm filing, special power of attorney diyan sa Philippines, I needed to go to embassy. And I remember I asked yung, staff ng embahada dito sa Chicago, tapos parang I asked her, bakit kailangan 'pag pipirma ka SPA dapat dun pa sa loob ng embassy? Puwede naman na pumirma na lang dito sa or sa bahay, 'di ba, mag-SPA ka whatsoever. Kasi parang you need to parang you need to do oath and then you need to fill forms within the Philippine, territory, parang gano'n. And then parang paliwanag doon, kasi ang grounds ng Philippine Embassy nagsisimula't nagtatapos within the lot where the embassy is, kahit sa ibang bansa. So, I remember yang anong 'yan, instance. Alam Still niyo 'yan guys, dagdag ko lang, alam niyo ba kung kailan kino-contempt ng Senado ang isang taong iniimbestigahan? 'Di ba pinaliwanag 'yan dati ni Senator Franklin Drilon, na kapag nakikita nila nagsisinungaling ang isang tao, hindi sumasagot ng diretso or paligoy-ligoy sa sinasagot, they can actually, act as, to make a contempt doon sa tao na yon at i-detain siya sa Senado kasi nagsisinungaling. Ang galing. That's a good explanation. If you guys, again, if you are seeking the truth at tinitignan po natin yung katotohanan dito sa mga investigasyon na ngayon po nakikita natin based on the chairman's, opinion, marami palang avenue para makuha talaga siya as long as kung ang pinag-uusapan natin yung grounds of the Philippine territory. ako, si Densable TV 2.0 at ito ang Pilkas kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.